Alright mga anak, I thought na kung ano yung nai-tackle ko for my first video, I thought that was good enough. But, kailangan balikan ko kung ano yung dahilan kung bakit nagkaroon ng mga ganong issue, especially with Jim Paredes. First of all, gusto lang natin i-clarify na hindi yung mga bata ang gumawa ng commotion o hindi yung mga bata ang gumawa ng first na dahilan kung bakit nagkagulo-gulo doon sa EDSA. Obviously, nakita nyo naman, walang ginawa yung mga bata, kundi naghawak lang sila ng banner, and then after that, they were just doing this sign as a sign of Duterte bilang supporters. Kaya nga sila tinatawag na the Duterte Youth. At bilang isang tao rin na dati isa rin ako na tumutuligsa when it comes to Duterte's principles, kung paano yung mga pamamaraan niya, kung paano kontrolin yung mga criminals, especially those drug addicts, drug lords, you name it. But when I came to realize kung ano ba talaga ang dapat nating i-focus, yung mga nagdodroga o kaya nagpupush ng mga droga para mas marami ang masisirang pamilya, o yung mga namamatay dahil sila ay sumisira sa ating mga pamilya. Anong mas mahalaga sa inyo? Sinasabi niya na dahil sa maraming nadadamay, kasama na rin yung mga sinasabi niya ng mga teenagers, mga bata, o kaya kung sino-sino pa yung mga nadadamay. Pero kung sakali mang baliktarin natin mga kaibigan, mga anak, ilan ba yung sinasabi niya na namatay? 7,000 na mahigit. Kontra doon sa mga nasisirang pamilya, nasisirang mga kaluluwa ng mga tao na na-influensyahan o kay gumamit o kay nadamay dahil lang sa droga. Binilang ba niya yun? How much more yung mga family na sobrang napakatahimik and they never even dream of having any problem na bigla na lang isang araw nadamay na pala ang kanyang pamilya dahil lang sa influence ng mga nagdodroga. Naisip kaya ni Jim Paredes yan? Sino ngayon yung nagmistulang mad o kaya'y crazy o kaya'y ulol doon sa EDSA? Yung mga bata ba na walang ginawa kundi tumayo doon, naghawak lang ng banner, na ganun lang ang sign nila? O kaya kung ano yung ipinakita ni Jim Paredes, na nagmistula siya, na mas masahol pa sa isang ulol at walang pinag-aralan. And yet, he was telling everybody right there kung sino yung mga pito na mga kabataan o kung sino-sino man nandoon para mag-rally, para lang i-exercise nila kung ano yung kanilang karapatang pantao bilang sumusuporta kay Duterte. Sino nagmukhang gago? Sino ang nagmukhang bastos? Sino ang nagmukhang katawa-tawa? Di ba ikaw, Jim Paredes? Kung ano man ang pinaglalaban mong truth, nasa akin ang truth. Punta ka lang sa website ko, www
that mysticatempleofchrist.com. Kung truth din lang ang pag-uusapan, then I can tell you the truth. Pinaglalaban mo kung ano yung nabasa mo sa Biblia na thou shall not kill? Pues, how about yung kill the murderers? Nabasa mo ba yan? Nabasa mo ba yan? Kung totoo ngang nag-aral ka ng Biblia? And God said, you hypocrites, you fools, you vipers, mga ulupong, mga ahas, mga gago, katulad mo. Nakabasa ka lang isang verse, akala mo, nabasa mo na kung ano yung entire na nilalaman ng Biblia? Sige, hindi mo pa siguro nakita kung sino ang may hawak ng truth. At kung ano man yung pinaglalaban mo, pues, mas may karapatan ako na labanan kita. Dahil isa rin akong ina na naging biktima na nagdusa dahil lang sa influensya ng droga na sumira sa aking pamilya. Well, kung gusto mong pag-usapan ang totoong truth at kung ano ang tunay na may karapatang lumaban, kung bakit kailangang sugpuin at patayin ang lahat ng mga na-influensyahan ng droga, most especially doon sa mga nagpupush, drug pushers. Drug users din. Because doon nagsisimula rin ang lahat. They have to be drug users because they are the ones, sila mismo, ang nagpapatronize. Walang drug pushers kung walang users. Kaya hindi lang pwedeng sabihin na kung sino lang dapat yung mga drug pushers, sila lang dapat ang mabigyan ng disiplina o kaya dapat patayin. No. Yung mga drug users ang number one na sumisira ngayon ng pamilya ng mga inosente. Lalong-lalo na yung mga magulang na walang ninais, kundi ang kabutihan at kapakanan ng kanilang mga anak. Pero anong nangyari? Dahil sa impluensya ng droga, nasira ang buhay ng maraming pamilya. Ngayon, sabihin mo sa akin, anong pinaglalaban mo? Kung hindi mo pa na tapatan kung sino yung tunay mong kalaban, ikaw mismo. Dahil ikaw, tingnan mo itsura mo. Ha? Ikaw yung nagmimistulang mukhang demonyo. Tingnan mo itsura mo, ha? Alam mo kung bakit ayaw nilang tumingin sa mukha mo? Kasi mukha ka nga namang demonyo. Kahit ako, ayoko tumingin sa mukha mo. Bakit nga pala ako titingin sa mukha ng demonyo? A real winner, hindi titingin sa mukha ng demonyo. A real winner, babanat, na hindi na kailangan titingin kung sino yung kalaban. Ang isang winner, kahit nakapikit, alam niya kung sinong kalaban. Hindi katulad mo, nagbubulag-bulagan ka, but you don't know the truth. You haven't seen the truth. Tapos sinasabi mo, they are robots? Sino ang nagministulang robot ngayon? Ikaw. Yung robot, dada ng dada, ha? Galaw ng galaw doon kung anong pinaggagawa mo. You were acting like a foolish idiot. Yun ang robot. Ang robot, ha? Gumagalaw na walang utak. At ikaw yun. Buti pa nga yung mga bata nandoon. Ginagamit nilang kanilang utak. Sino ang nagpasimula ng gulo? Di ikaw. Di ba? You have caused the trouble right there. Kung hindi ka nga naman nagpasimuno ng ganon, nagkagulo-gulo ba? Ha?
Hanggang sa nagmistulang sila na yung criminal, while in fact, dapat ikaw ang tratuhing criminal ng mga pulis do. Dapat ikaw ang dinala sa presinto, hindi ang mga yon. Hindi sila ang dapat awatin because they were not doing anything wrong. You were the one who was doing everything na karumal-dumal na hindi dapat ipagmalaki kahit sa enterong buong mundo. Kaya Jim Paredes, kung hindi mo pa nakita kung sinong katapat mo, ako, not in terms of physikalan, pero in terms of utak, kung meron ka nga palang utak na pinagmahal mo, sige, labanan mo ako. Pagdating sa truth, I got the real truth, darling. Okay? So, antayin kita. Sige, banatan mo ako. Mas marami akong ibabanat sa'yo. Dahil dapat, ang isang katulad mo na sumusuporta doon sa mga criminals, lalong-lalo na sa mga taong na-influensyahan ng droga, dapat ikaw ang uunahin nilang ilapit. Mark my word.